Sinasabi ko na nga, be. Kaya pa na yung pakit ng lulo na to sa asawa ko. Dahil isa pala siyang kapit. Siyang kirida ng asawa ko. Hindi ko hahayaan na tuluyan niyang mabilog ang ulo ni Alejandro. Humanda siya. Galit na sambit ni Olga sa kanyang sarili nang mapanood niya ang video sa CCTV camera na palihim niyang inilagay sa maid's room na lalulu. Kaya naman ang oras din yon, napagpasyahan ni Olga na puntahan si Lulu upang kumprontahin. Manang, si Lulu nasaan? Tanong niya sa isang katulong. Itinigil naman sandali ng Manang ang kanyang ginagawa tsaka sinagot ang kanyang Ma'am Olga. Si Lulu po? Ang alam ko po ay naka-leave ngayon si Lulu. Nagpaalam daw po siya kay Sir Alejandro at pumayag naman daw po si Sir. Sagot ng Manang. Doon ay lalong nag-alboruto si Olga. Leave? Aba, walang nababanggit sa akin si Alejandro. Saan daw siya pupunta? Pagalit na tanong ni Olga. Ang alam ko po, uuwi po siya sa kanila at may kailangan daw po siyang asikasuhin. Kaalis nga lang po niya ngayon lang eh. Bakit po ma'am? May pinapagawa po ba kayo sa kanya? At sa puntong yon ay habol hininga ng tumingin sa kawalan si Olga dahil sa galit. Buisit na babaeng yan. Ang lakas ng loob na kalabanin ako at kabitan ng asawa ko. At isa pa tong si Alejandro. Di mo lang sinabi sa akin na magli-leave palang bruhang yon? At talagang sabay pa silang mawawala ha? Humanda kayo sa akin. Makikita niyo ang hinahanap ninyo. At paglabas nga niya ng gate, ay nakita niya si Lulu na sumakay sa sasakyan ng kanyang asawang si Alejandro. Sinasabi ko na nga be, mga taksil, mga walang hiya, humanda kayo sa akin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hi Lulu. Nahihiyang bati ni Alejandro kay Lulu na kasalukuyan naman nakaupo ang babae sa may bench sa parke ng kanilang eskwelahan. Parehas business students sina Alejandro at Lulu sa prestiyosong universidad na iyon. Ang kaibahan lamang ay nandoon si Alejandro dahil sa may existing na talaga siyang kumpanya na siya naman ang magta-take over pagka-graduate niya. Habang si Lulu naman ay naroon dahil isa siyang scholar. Kung wala man kasi siyang scholarship, ay hindi siya makakapag-aral sa university ni iyon dahil talaga namang mayayaman lamang ang nakakapag-aral at nakakapagtapos doon. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Lulu. Maging kasi siya ay nahihiya rin dahil may lihim siyang pagkagusto kay Alejandro. Paano ba naman nga kasi? Ubod naman kasi ng gwapo itong si Alejandro tapos sobrang bait pa. Kaya naman wala talagang babaeng hindi magkakagusto sa kanya. Hi! Nahihiya ring tugon ni Lulu sabay tingin muli sa kanyang binabasang libro. Pwede ba akong makitabi sa'yo? Maginoong tanong ni Alejandro kay Lulu. At dahil mag-isa lang naman siya doon at wala namang masama kung tatabi ito sa kanya, ay pumayag na rin siya. Oo naman, nakangiting sagot ni Lulu. Nang pumayag si Lulu ay hindi naman napigilan ni Alejandro na mapalakas ang boses. Yes! Masayang wika niya. Sa loob-loob ni Lulu ay natatawa siya sa naging reaksyon ni Alejandro. Ngunit ayaw niyang ipahalata dahil baka naman ma-misinterpret ng lalaki kaya naman nagtanong na lang siya. Kunwari. Ano yon? Tanong niya. Wala. Sabi ko, thank you. Tatawa-tawa namang sagot ni Alejandro. Nang makaupo na doon si Alejandro ay kinuha na rin niya ang ilan sa kanyang mga notes upang sabayan na rin si Lulu na mag-aral. Nakapag-aral ka na ba sa finance? Hindi ba may exam tayo doon? Tanong ni Alejandro. Tumugon naman kaagad si Lulu. Oo, tapos na. Binabasa ko na lang ulit. Ikaw ba? Tanong niya din kay Alejandro. Tapos na rin ako. Ako pa ba? Pagmamayabang ng lalaki kaya naman nag-react kaagad si Lulu. Wow, ang sipag mo naman ha. Puri niya kay Alejandro. Aba syempre. No choice din naman ako dahil kailangan kong tapusin ang kursong to. Dahil malalagot ako kay daddy kapag hindi. Sinserong sagot naman ni Alejandro. Natigilan naman sandali si Lulu at napaisip. Oo nga pala no.
Halos lahat kayo dito kaya naman nag-aaral ng business management ay dahil may patatakbuhin kayong kumpanya pagka-graduate. Ako, scholarship lang ang bumubuhay sa akin. Hindi ko pa nga alam kung matatapos kong kursong to Sabi ni Lulu at saka biglang lumungkot ang reaksyon ng mukha. Napatingin naman sa kanya ng malalim si Alejandro at napaisip. Base kasi sa naging reaksyon ni Lulu ay ramdam niyang may bumabagabag sa kalooban nito. Bakit naman? Nahihirapan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Alejandro na para bang apektadong-apektado sa kalungkutan na iyon ng dalaga. At dahil ramdam naman ni Lulu na mapagkakatiwalaan si Alejandro at likas naman talagang mabait ito, ay napilitan na rin siyang magkwento. Lately kasi nawawala ako sa focus sa pag-aaral dahil nagkasunod-sunod ng problema sa bahay. Dapat maifa-flat 125 ko tong mga marka ko para hindi ako mawala sa scholarship. Mahirap lang naman kasi kami. At kapag nawala pa yon, wala na kaming mapagkukunan ng tuition fee. Kaya hirap ako mag-focus ngayon. Kwento naman ni Lulu. Ganun ba? Pero I believe in you naman Alam kong sa galing mong yan, baka nga uno pang makuha mo. Pagpapalakas ang loob ni Alejandro sa dalaga kaya naman bahagya na rin napangiti si Lulu. Naku, magdilang anghel ka sana Alejandro. Yun talagang kailangan ko. Sabi niya at mabilis na napawi ang kalungkutan sa kanyang mukha. Simula nga ng araw na yon ay lagi na silang magkasama. Sabay na silang nag-aaral at sa school ay sila rin ang madalas na magkasama. Hindi nga maiwasan na pagbubulong-bulungan si Lulu ng ibang mga kababaihan dahil tanging si Lulu lamang talaga ang nakakakuha ng atensyon ni Alejandro. Wala namang pakialam doon si Lulu as long as alam naman niya sa kanyang sarili na wala naman siyang ginagawang masama. At isa pa Alejandro din naman ang unang lumapit sa kanya at mabait naman talaga ito kaya walang dahilan para iwasan niya ang binata. Nang sumunod na araw, nilakasan na nga rin ni Alejandro ang kanyang loob na yayain si Lulu na kumain sa labas. Lulu, pwede ba kitang mayayang kumain sa labas? Lakas loob na tanong ni Alejandro kay Lulu. Nakaramdam naman ng hiya si Lulu. Ako? Bakit naman? I mean, may okasyon ba? Nauutal yung tanong. Ngumiti naman si Alejandro at sumagot. Hindi naman kailangan ng okasyon para lang kumain sa labas I just want to eat with you. Pwede ba? Nakangiti niyang tanong. Bigla namang napaiwas ang tingin si Lulu dahil ang totoo, ang naditira niya na lang na pera sa wallet ay huling allowance niya para sa linggong. Ito na kinita pa ng kanyang ama sa pagpapanday. Kaso wala pa akong pera Nahihiyang sabi naman ni Lulu. Ano ka ba? Ako nagyaya Siyempre akong taya. Tara na. At saka, okay lang ba sa'yo kumain ng street food? Sabi naman ni Alejandro. Bigla naman napatawa si Lulu sa tanong na iyon ni Alejandro. Alam mo Alejandro, ako dapat ang magtanong yan sa'yo. Kumakain ka ba ng street food? Kasi ako, walang problema sa pagkain. Lahat kinakain ko. Sabi pa niya. Aba oo naman. May iba pa nga lang na hindi. Pero gusto kong subukan na kasama ka. Sa sinabing yun ni Alejandro ay bigla namang natahimik si Lulu at napaiwas ang tingin at namula pa ang mga pisngi. Okay, sige, tara na. At teka, may alam ka ba? Utal niyang sabi, tsaka niya niyaya si Alejandro. Actually, ikaw talagang taya sa location Sabi pa ni Alejandro at in-start na ang kanyang sasakyan. Sure, yun lang pala Sagot ni Lulu at tuluyan na silang umalis. Doon nga isinama ni Lulu si Alejandro sa isang sikat na street food market doon sa kanilang lugar sa mismong tabi lamang ng Baywalk. Maraming namamasyal doon lalo na sa pagsapit ng gabi dahil sa masarap na hangin. Kaliwat kanan na kainan, maaliwala sa tambayan at higit sa lahat ay may magandang tanawin sa may karagatan. Karamihan nga rin sa mga nandoon ay mga magkasintahan kaya medyo awkward ito para kay Lulu na baliwala naman kay Alejandro. Ano nga palang tawag dito? Tanong ni Alejandro kay Lulu. Nang makabili na sila ng iba't ibang klase ng street food ay naghanap na rin sila ng mapupwestuhan at doon nga sila nakahanap ng bakanting pwesto sa may malaking pasimano kung saan kitang-kita naman ang buong dagat.
Alin, yan ba? Ang tawag dyan, tokneneng. Sagot naman ni Lulu habang inilalagay sa paper plate ang kanilang mga ipinamili. Bahagya namang napatawa si Alejandro dahil sa pangalan ng pagkain yon. Tokneneng, ang ganda naman ng tawag. Tatawa-tawa niyang sabi. Oo, ganyan nga ang name ng street food natin. Ang cute ng mga pangalan, ano? Tatawa-tawa din ang mga sagot ni Lulu. Oo, parang pangalan mo lang, Lulu. Parang sina B1 at B2 yung kapatid din ng Morgan at Ami. Sagot ni Alejandro. Napatingin naman kaagad sa kanya si Lulu at namilog pa ang mga mata. Sayaman naman kasi nitong si Alejandro ay hindi niya akalaing nanonood din pala ng ganoon ng mga mayayaman na katulad niya. Hoy, bakit mo alam? Nanonood ka rin pala nun? Napalakas pa nga ang tono ng boses nitong si Lulu. Actually, yung mga anak ng mga pinsan ko. Nalalaman ko lang sa kanila pero tama ba ako? Doon ko kinuha ang pangalan mo eh. Paliwanag naman ni Alejandro. Tumango naman lang si Lulu. Oo, tama ka. Ang nanay ko kasi fan na fan siya ng B1 at B2 nung ipinagbubuntis niya pa ako. Tuwang-tuwa daw siya sa pangalang Lulu kaya yun yung pinangalan sa akin. As in talagang Lulu lang. Yun ang full name ko. Natatawa namang kwento ni Lulu kay Alejandro at nagsimula na nga rin silang kumain. Bigla namang sumegway si Alejandro. Ang cute nga eh, parang ikaw. Sabi ni Alejandro kay Lulu. Natigilan naman sa pagnguya si Lulu. Aha? Kunot noon niyang sabi. Kaagad naman nagpalusot si Alejandro. O ang ibig kong sabihin yung sisiw sa balot. Ang cute. Sabi niya tsaka nag-focus ulit sa pagkain. Oh, ganun ba? Ikaw talaga. Wika naman ni Lulu at kumain na rin siya. Ini-enjoy na nga lang nilang dalawa ang kanilang pagkain hanggang sa maubos na nila ito. At dahil busog na sa dami ng kanilang nakain ay naisipan na rin nilang maglakad-lakad muna. Para nakakahiya namang tumambay dito. Sabi ni Lulu habang nakatingin sa mga magjowang sweet na naroon. Nagtaka naman si Alejandro tsaka nagtanong. Bakit naman? Kunot ang tanong ni Alejandro. Tingnan mo silang lahat to. Parang napaka-romantic ng lugar na to para sa kanila. Sagot naman ni Lulu. Oh, bakit di tayo pwede dito? Tanong ng lalaki. Umikat naman ang mga mata ni Lulu at sumagot. Ay ano ba yan? Hindi na gets. Ang ibig kong sabihin, tingnan mo, halos lahat sila dito magjojowa. Sabi niya sabay irap. Pinagmasta na rin ni Alejandro ang mga couples na nandoon. Oh, ano namang problema doon? Naiinggit ka ba? Eh pwede naman tayong maging ganun din eh. Sabi naman ni Alejandro at seryoso siya doon. Mahina namang tinapik ni Lulu ang braso ni Alejandro. Baliw, ba't naman ako maiinggit? At saka Alejandro, tigil-tigilan mo ako sa mga banat at hirit mong yan ha. Nahahawaan ka na kina Kimpi na magaling mambola. Iwas-iwasan mo na kaya sila. Sabi pa ni Lulu. Bigla naman silang napahinto at doon sa may pwesto na walang tao sila tumambay. Eh what if seryoso ako? Seryoso ako na gusto kitang ligawan. Seryosong tanong ni Alejandro. Alejandro, sabit ni Lulu. Hindi niya alam ang kanyang magiging reaksyon o isasagot dahil sa padalos-dalos na tanong na ito ni Alejandro sa kanya. Ngunit magpaganon pa man ay ramdam na ramdam ni Lulu na seryoso nga ito. Ngunit gusto muna niyang pakasigurado. Lulu, I'm serious. Actually, matagal na to. Gusto ko tang ligawan. Seriously. Pagtatapat ni Alejandro. Umiwas naman ng tingin si Lulu at doon na lamang nag-focus sa dagat. Nako, Alejandro, baka nabibigla ka lang. Empacho lang yan. Naparami ka yata ng balut eh. Pagbibiro pa nga niya, ngunit talagang seryoso si Alejandro. Lulu, I'm serious. Alam ko mahirap paniwalaan. Pero totoo ang sinasabi ko sa'yo. I like you. And I want to know more about you. Gusto ka tang ligawan. Pilit niyang sabi. Huminga naman ng malalim si Lulu at sandaling tumahimik. Ang totoo niyan ay gusto rin naman niya si Alejandro. Ngunit sa kabilang banda ay marami pa rin gumugulo sa kanyang isipan. Mayaman si Alejandro at mahirap lang siya. Napakataas ng pamilya ni Alejandro ngunit nasa baba lang sila.
Alam niyang kapag sinagot niya rin ang katanungang ito ni Alejandro, ay katakot-takot na panghuhusga ang kanyang matatanggap, lalo pa kapag nalaman ng pamilya na ng lalaki. Nag-alala si Lulu na baka masira ang relasyon ni Alejandro sa kanyang pamilya nang dahil lamang sa kanya. Kaya naman, sinagot niya ito ng may pagdadalawang isip. Pero ano na lang ang sasabihin ng iba? Kilala ka ng lahat, lalong-lalo na ng buong mong pamilya. Mayaman kayo, at sigurado akong malaking kahihiyan sa pamilya niyo kapag nalaman ng ibang tao ang uniko ihinalay at susunod na tagapagmana ng Cabral Corporation ay sa isang mahirap lamang iibig. Isang malalaking kahihiyan yun sa inyo. Nag-aalala sabi ni Lulu. Napakunot naman ang noo ni Alejandro. Hindi naman niya masisisi ang nararamdaman na iyon ni Lulu dahil ang iniisip lang naman nito ay ang posibleng mangyari. Ngunit kahit na ganoon ay sisiguraduhin naman ni Alejandro na tapat siya at seryoso siya kay Lulu na handa niyang ipaglaban ang dalaga. Lulu, bakit mo naman iniisip ka agad ang sasabihin ng ibang tao? Wala naman akong pakialam doon. At isa pa, ang mahalaga naman doon ay tayong dalawa. Tayong dalawa lang. Pero kung hindi mo naman ako gusto, ayos lang naman sa akin. At least nasabi ko yung gusto. Sabi ni Alejandro nang bigla naman siyang matigilan nang sumagot na kaagad si Lulu. Gusto rin kita, sabi niya. Natameme naman si Alejandro. Aha? Ani niya. Gusto rin kita. Pero hindi mo naman kasi maiaalis sa akin na hindi mag-alala. Langit ka, lupa ako. Natatakot ako sa magiging panghuhusga ng mga tao, Alejandro. Nag-aalalang sabi ni Lulu. Sa puntong yon ay hinawakan na ni Alejandro sa balikat ang dalaga at iniharap na sa kanya. Lulu, wala kang dapat ikatakot. Kasama mo ko. Ang mahalaga ay yung pagmamahala nating dalawa. Kaya Lulu, please, give me a chance. I promise. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. I will protect you. Paninigurado ni Alejandro kay Lulu. Sa pamamagitan ng mga salitang binitawan ni Alejandro ay nakaramdaman ng kaalawanan sa kanyang kalooban si Lulu. Oo, sige. Kahit na alam ko magiging against ang buong mundo, pinahihintilutan pa rin kita na ligawan ako. Sabi niya. Lumiwanag naman ang mukha ni Alejandro at ngayon ay unti-unti nang lumuluwag ang kanyang mga ngiti sa kanyang mga labi. Talaga, Lulu? Yes! Maraming salamat. Papatunahin ko sa iyo hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Masaya sabi pa at napatawa naman kaagad si Lulu. Simula ng araw na yon ay lagi na rin silang magkasama at hindi na mapaghiwalay. Hanggang sa tuluyan na ngang sagutin ni Lulu si Alejandro at tuluyan nang ibigay ang kanyang matamis na oo. Inabot din ang 3 buwan ang kanilang relasyon. Ngunit kaakibat noon ang sunod-sunod na problema naman na kinaharap ni Lulu. Napatigil siya sa pag-aaral dahil tuluyan na siyang natanggal sa scholarship kaya naman naging madalang na ang pagkikita nila ni Alejandro. Nang sumunod naman na araw, dahil nga napahinto na si Lulu sa pag-aaral, ay kinailangan na muli niya ngayong mag-apply ng ibang scholarship para makapagpatuloy siya. Lulu anak, hindi ka ba pupunta ngayon sa Kapitolyo para mag-apply ng scholarship? Mahinahong tanong ni Aling Sabel, ang kanyang ina sa kanya. 10:00 na nga iyon ng umaga at nakahilata pa rin si Lulu sa kanyang kama at mahimbing pa rin siyang natutulog. Sa katunayan ay halos mag-iisang linggo na nga siyang ganito at napapansin naman yon ng kanyang ina dahil hindi naman siya ganito katanghali kung bumangon. Masama pong pakiramdam ko Pakikiramdaman ko po muna. Mahina at matamlay na sagot ni Lulu sa kanyang ina. Maya-maya pa ay nilapitan na siya ng kanyang ina at hinipo ang noon nito. Masama bang pakiramdam mo? Patingin nga. Aba, hindi ka naman mainit Baka naman sobra na yan sa pag-iisip, anak. Oh, bueno, bumangon ka muna at papainumin kita ng gamot. Tatayo na sana si Aling Sabel nang bigla siyang maunahan ni Lulu at dali-dali nang nagtungo sa banyo. Rinig na rinig pa nga ni Aling Sabel ang pagsusuka ni Lulu kaya naman nilapitan niya ito. Lulu, ayos ka lang ba? Ano bang nakain mo pagsusuka ka? Kunot noong tanong ng kanyang ina. Hindi naman sumagot si Lulu at patuloy pa rin sa pagsusuka
nang bigla na lang mapaisip at matigilan si Aling Sabel. Anak, huwag mong sabihin. Nang matapos sa pagsusuka si Lulu ay marahan na siyang humarap sa kanyang ina. Tapatin mo nga ako. Buntis ka ba? Seryosong tanong ng kanyang ina. Takot na takot namang sumagot si Lulu. Hindi ko ho alam, Nay, pero may nangyari na po sa amin na Alejandro. Pagkasagot niya ay isang malakas sa sampal naman ang pinakawalan ng kanyang ina sa kanyang pisngi. Kaya ba natanggal ka sa scholarship, ha? Kasi inuuna mo yung kalandian mo kaysa sa pag-aaral mo? Kaysa sa mga pangarap natin, ha? Mangiyak-ngiyak na tanong ng kanyang ina. Nay, hindi naman po itong dahilan kung bakit nawala ako sa scholarship eh. Umiiyak na sagot naman ni Lulu. Iiling-iling naman ang sagot ng kanyang ina. At base sa reaksyon ng mukha nito ay talagang dismayado siya kay Lulu. Lulu, sinira mong tiwala ko. Nung sinabi mong nawala ka sa scholarship, naawa kami sa'yo. Nanghinayang kami sa nasimulan mo. Kaya nagpasya kami ng tatay mo na igapang ang pag-aaral mo para hindi ka mahuli. Kasi ang isip namin ng tatay mo, sayang naman ang talino mo, pero anong ginawa mo? Nawalan ka lang ng scholarship, nabobo ka na? Pinilit naming igapang ang kada sentimo tapos ganito? Ganito lang yung igaganti mo sa amin? Mas mabuti pa nga yung tumigil ka na nga sa pag-aaral dahil wala ka namang magandang na idudulot sa buhay mo. Nakakadismaya ka, Lulu. Makakarating to sa tatay mo. Mariing litanya ng kanyang ina na masama rin ang loob. Nay! Wala na rin nagawa si Lulu at hindi na rin niya mapigilan ng kanyang ina. Ilang sandali pa ay pinatawag na rin si Lulu ng kanyang ama sa may sala at doon ay nagharap-harap silang tatlo. Sinong ama? Yung Alejandro ba? Seryosong tanong ng kanyang ama. Pagod pa nga ito galing trabaho. Oho, tay. Sagot naman ni Lulu nang nakayuko. Takot na takot siya ngayon sa maaaring mangyari dahil ramdam niya ang galit ng kanyang ama at ina. Ganito rin sila kagalit noon nung makapag-asawa rin ng maaga ang kanyang ate Cynthia, kaya napahinto rin ito sa pag-aaral. Sa kabilang banday, matapang namang sumagot ang kanyang ama. Pwes, kailangan kanyang panagutan. Pero simula bukas, gusto kong pumunta dito ang Alejandro na yan at makipag-usap sa akin. Titigil ka na rin sa pag-a-apply ng scholarship na yan at mag-focus ka na lang dyan sa pagbubuntis mo. Hindi ba't mayaman ang Alejandro na yan? Pues, bubuhangin ka niya. Magsustento siya. At higit sa lahat, ay pakakasalan ka niya. Matapang na sagot naman ng kanyang tatay na galit na galit. Pero tay, hindi pa ko alam ni Alejandro na nagdadalang tao na ho ako. Pag-amin naman ni Lulu. Nag-pregnancy test na rin kasi ito. At ang resulta ay 2 pulang guhit na ibig sabihin ay buntis nga siya. Natatakot naman siyang ipaalam sa kanyang ina dahil nga sa magiging reaksyon nito katulad ngayon. Balak nga rin niyang aminin ito kay Alejandro ngunit dahil nga naunahan ng kanyang ina ay lalo na lang siyang natakot. Sa kabilang banday lalo namang nagalit ang kanyang ama. Kailan mo balak ipaalam? Kapag bumilog na yan? Sinayang mong talino mo, Lulu. Akala pa naman namin ng nanay mo, ikaw na makakapag-ahon sa amin sa kahirapan. Pero katulad lang din ng ate mo, na maagang lumandi at nag-asawa. Kaya ngayon, hayon. Pati mga anak, nararanasan na ring magdildil ng asin dahil napakangasawa ng batugan at pasarap sa buhay. Kung pananagutan ka ng Alejandro na yan, hindi mo mararanasan ang nararanasan ngayon ng ate mo. Ngunit kung hindi ka niya panagutan, mas magiging kaawa-awa ka at yung anak mo kesa sa ate mo. Ilang beses na kitang pinaalalahanan, Lulu. Dahil kita mo naman ang sinapit ng ate mo. Pero hindi ka pa rin nakinig. Pinairal mo pa rin yung kalandian mo. Kaya yan ang magiging kabayaran. Huminto ka sa pag-aaral at iyaan mo ang lalaki ang gagasto sa'yo. Mariing litanya ng kanyang tatay. Hinaplos-saplos na rin ang likod ng asawa dahil baka naman ano pang mangyari dito dahil sa galit sa kanilang anak. Habang si Lulu naman ay panay pa rin ang iyak at pagsusumamo sa kanyang mga magulang. Tay, Nay, sabit niya pero hindi siya pinakinggan pa ng dalawa at naiwan na siya doon na umiiyak.
Katulad ng mga inutos ng kanyang ama na ipakausap si Alejandra sa kanya, ay tinext na rin nila ito at tinawagan kinabukasan. Ngunit nakailang text na siya tawag ay hindi pa rin sumasagot si Alejandro. Pag hindi sinasagot ay kinakancel naman. Hindi naman makalabas si Lulu dahil binabawalan na nga siya ng kanyang ama. Pero sa loob-loob niya ay hindi naman ganito si Alejandro. Hindi pa naman siya magagawang pagpatayan nito ng tawag at isisi ng mga message niya. Kaya naman, nawala na rin ang pag-asa si Lulu dahil baka nga natatakot din si Alejandro na panagutan siya dahil sa siya ang susunod na tagapagmana ng kanilang kumpanya. Kaya naman, mag-isa na lang na hinarap ni Lulu ang pagsubok na ito. Kaakibat pa na hindi na rin siya iniimikan ng kanyang ama't ina, kaya napakahirap noon para sa kanya. Hanggang sa makapanganak siya ay dala-dala pa rin niya ang sama ng loob kay Alejandro. Makalipas ang 5 taon, 5 taong gulang na rin ang anak ni Lulu at Alejandro na pinangalanan niyang Adam. Gwapong-gwapo ang bata at kamukhang-kamukha ng kanyang ama. At doon nga ay naisipan na rin ni Lulu na makipagsapalaran na sa Maynila dahil lumalaki na rin si Adam at lumaki na rin ang gastos. Sakto din naman at dito rin nakatira ang kanyang ate Cynthia sa kanila dahil tuluyan na nga itong nakipaghiwalay sa kanyang asawa. Kaya naman kung sakaling aalis si Lulu ay may mapag-iiwanan siya ng bata. Kahit naman kasi malapit talaga ang kanyang ama at ina sa kanyang anak, ay nahihiya pa rin siyang makiusap sa mga ito dahil issue pa nga rin sa kanila ang nangyari 5 years ago. Ate, ipapaubaya ko na muna sa'yo si Adam ha. Alam mo namang masama pa rin ang loob sa akin ni nanay at tatay. Sa ngayon ay ikaw na munang maaasahan ko pagdating kay Adam. Makikipagsapalaran lang ako sa Maynila at kapag sinwerte, isasama din kita doon ate para makaipon tayo. Alam mo na, tunay naman ang mga pangaral sa atin ni nanay at tatay na napakahirap magkaroon ng sariling pamilya. Lalo pat pareho tayong hindi handa sa lahat ng bagay. Tapos ngayon pareho pa tayong hiwalay sa mga asawa natin. Mas lalo tayong kailangan ng anak natin. Kahit mahirap ate. Kaya ako na muna magsasakripisyo ngayon. Huwag kang mag-alala, mabait naman niya si Adam. Kapag sinabi mong hindi pwede, nakikinig naman siya at sumusunod. Basta ate, ipangako mo sa akin na aalagaan mo siya ha. Pati na syempre si nanay at tatay. Hayaan mo, magpapadala ka agad ako ng pera sa unang sahod ko para hindi niyo isipin ng gastusin dito. Ikaw nang bahala dito ate ha. Bili ni Lulu sa kanyang ate. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo naman ibilin sa akin si Adam, ay talaga namang aalagaan ko yan. Mahal na mahal ko kaya ang batang yan. At isa pa ay parang sariling anak ko na rin ang turing sa kanya. At saka, teka, alam ba ni na tatay itong plano mong pag-alis? Tanong naman ni ate Cynthia. Sandali namang umiwas ang tingin si Lulu at huminga ng malalim. Nabanggit ko na kay nanay pero hindi pa kay tatay. Pero siguro naman ay alam na rin ni tatay yun dahil imposible namang hindi yun sabihin ni nanay. Hindi pa rin kasi sila umiimik sa akin eh. Kaya wala na silang maisasagot sa akin kung papayag ba sila o tutol pero magpaganon pa man. Hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa kanila dahil syempre mga magulang pa rin naman natin sila. At saka kasalanan ko rin naman yun kaya nasira akong tiwala nila sa akin. Kaya nga, kailangan natin makabawi ngayon ate. Kasi may mga anak na rin tayo. Hindi na pwede yung matatakot na lang tayo at magtatago. Kailangan natin sumugal. Dahil tayo na lang din ang inaasahan nila. Matapang na sagot naman ni Lulu. At ngayon nga ay may matinding paninindigan. Sinang-ayon na naman kaagad ito ng kanyang ate Cynthia. Tama ka dyan Lulu. Hayaan mo, pasasaan po at magiging maayos din ang pamilya natin. Mapapatawa din tayo ni nanay at tatay. Dahil nga sabi mo, mga magulang pa rin natin sila. Siyempre, mga anak pa rin nila tayo. Kaya alam kong hindi man ngayon, dadating pa rin yung tamang panahon na muli nila tayo mapapatawad at babalik ng sigla sa pamilya natin. Nakangiti namang sagot sa kanya ni ate Cynthia. Oo ate, yan din ang pinanghahawakan ko. Buong loob naman na sagot ni Lulu sa kanyang ate Cynthia. Teka, kailan nga palang alis mo? Tanong ng kanyang ate. Sa makalawa ate,
May kaibigan kasi ako doon at nagpapahanap ang kanyang amo ng 3 pang kasambahay at napakalaki raw ng sweldo. Saka na daw nagtatrabaho sa opisina. Pagmamalaki pa ni Lulu sa kanyang ate. Namangha naman si Cynthia dahil sa magandang panimula at oportunidad na ito na dumating sa kanyang kapatid. Talaga ba? Wow, galingan mo ha! Alam kong matatanggap ka dyan. Wika naman ni Cynthia. Samantala, ilang segundo pa lamang nakakalipas nang bigla namang lumungkot ang reaksyon ng mukha ni Cynthia at napansin naman kaagad iyon ni Lulu. Oh, bakit parang lumungkot naman ang mukha mo, ate? May problema ba? Nagtatakang tanong naman ni Lulu. Kasi parang ang sakit para sa akin na makita kang magkakatulong sa iba. Gayong napakatalino mo at napakataas ng mga pangarap mo. Nangihinayang lang siguro ako, Lulu. Pero wag mo na lang akong pansinin. Pero hindi ibig sabihin nun kinakahiya kita ah. Sobrang ipinagmamalaki nga kita eh. Ako ang kauna-unahang humahanga sa tibay at lakas ng loob mo na kailanman ay hindi ako nagkaroon. Paliwanag ni Cynthia. Kahit hindi naman yun aminin ni Cynthia ay ramdam naman ni Lulu ang damdamin at sa loobing iyon ng kanyang ate na kaparehas ng kanilang nanay at tatay. Hindi naman masisisingayan ng mga ito dahil kasalanan din naman niya kung bakit naudlot ang magandang buhay na sana ay malapit na nilang maabot. Malawak naman ang pangunawa ni Lulu at hindi niya ikinatampo o ikasanaman ng loob ang pagtatapat na iyon ng kanyang ate. Alam ko naman yun, ate. Alam kong maging ikaw ay dismayado rin dahil sa nangyari. Lalong-lalo na sina nanay at tatay. Pero hindi pa naman katapusan ng mundo, diba? Kaya nga tayo babawi sa kanila eh. Sa kahit paanong paraan na makatulong ako. Tayo, kahit konting pinansyal lang yan. Hindi naman dito natatapos ang pangarap ko, ate, para sa pamilya natin eh. Mas pagbubutihan ko pa nga ngayon dahil nandyan na rin si Adam. Siya na ngayon ang bago kong lakas. Matapang na sagot ni Lulu na punong-puno naman ng pag-asa. Ikinatuwa naman iyon ni Cynthia kaya bilang pagsuporta kay Lulu ay mabilis yun ang pinawi ang lungkot sa kanyang mukha. Dahil ramdam na ramdam niya ang kagustuhan ngayon ng kanyang kapatid na makabawi sa kanila. Alam niyang matapang si Lulu at malakas ang loob kaya naman sigurado siyang matutupad pa rin ng kanyang kapatid ang naudlot nitong mga pangarap. Tama yan. Laban lang, kapatid. O siya, tama na ito at baka mag-iyakan pa tayo. Tutulungan na kitang mag-impake. Sagot naman ni Cynthia, tsaka niyakap na sila isa-isa. Samantala nang dumating na ang araw ng pag-alis ni Lulu, ay mangilid-ngilid naman ang kanyang mga luha dahil sa ngayon lamang niya maiiwan ang kanyang anak na si Adam. Gayon din ang kanyang pamilya. Ngayon lamang siya lalayo sa mga ito. Ngunit kung hindi niya kasi titibayan ang kanyang loob ay magpapakatatag ay walang mangyayari sa kanila. Lalo pa ngayon na matanda na rin ang kanyang mga magulang. Kaya kailangan niya na rin makabawi sa mga ito. Hanggang sa pag-alis niya na ay hindi man lang nakarinig o nakatanggap si Lulu ng mga salitang paalam sa kanyang nanay at tatay. Hindi na nga rin siya ininimikan ng mga ito kaya naman si Lulu na lamang ang nag-adjust. Ayos lang naman sa kanya yon dahil ang mahalaga ay mahal na mahal niya ang mga ito. At mahal na mahal ang mga ito si Adam. At hindi nila idadamay ang bata sa sama ng loob nila kay Lulu. Makalipas ang ilang oras na makaalis na si Lulu ay nakarating na rin siya ng Maynila. Naisenda nga sa kanya ng kanyang kaibigan na si Joanna ang address na kanyang pupuntahan at kung saan ito sasakay kaya naman maayos ang nakarating si Lulu sa mansyon na kanyang pagtatrabahuhan. At dahil napalawak ng bahay na iyon, tapos napakalaki pa ng gate, ay tinawagan na lang muna ni Lulu si Joanna para ito makapasok sa loob. Hello, Joanna. Nandito na ako sa labas ng gate. Wika ni Lulu sa kanyang kaibigan. Lulu? Oh, sige, papariyan na ako, sandali lang. Sagot naman ni Joanna. Ilang sandali pa nga lamang ay natatanaw na ni Lulu si Joanna na nakasuot ng itim na uniforme ng mga maids doon. Na makalapit ito sa may guardhouse ay mabilis namang inutusan ni Joanna ang guardyang naroon. Manong, papasukin niyo po siya. Aplikante siya ni boss. Kaibigan ko po. Mahinahong sabi ni Joanna. Ah, ganun ba? O sige, miss, pasok ka na.
Tugon naman ang gwardya, tsaka pa lamang siya tuluyang pinapasok sa loob. Salamat po, sabi naman ni Lulu sa gwardya at nginitian na lamang siya nito. Nang magkasama ng dalawang magkaibigan ay doon na sila nagkamustahan. Uy, Joanna, ang laki naman ng bahay na to. Bilyonaryo siguro nakatira dito, no? At saka, kamusta ka na ba? Sabi ni Aling Lerma, inuutay-utay mo raw ang bahay ninyo ah. Ang galing naman. Paunang wika ni Lulu kay Joanna. Nako, matipid lang talaga ako at maipon, Lulu. Para namang hindi mo ako kilala. At saka, oo, tama ka. Bilyonaryo nga sina sir. Pero kahit ganon, napaka-humble pa rin at napakabait na amo. Wala talaga akong masabi. Kaya nga inabot na ako rito ng 4 na taon eh. Pagpapakumbabang sagot naman ni Joanna. Hindi naman maitagaw ni Lulu ang kanyang pagkamangha sa mga na-achieve na iyon ng kanyang kaibigan. Wow, ang galing naman. Kaya nga proud na proud sa'yo si Aling Lerme. Eh ako kaya? Kailan kaya ako maipagmamalaki muli ni nanay at tatay? Sabi naman ni Lulu, tsaka biglang lumungkot ang reaksyon ng mukha kaya naman nagtaka si Joanna at nagtanong, hindi pa rin ba kayo okay? Ang tagal na nun ah. 5 taon na si Adam, hindi pa rin kayo ayos? Tanong ni Joanna. Eh, nauunawaan ko naman sila eh. Alam ko namang napakabigat talaga ng kasalanan na gawa ko kaya hindi ko rin sila masisisi. Kaya nga bumabawi ako ngayon. Malay mo, diba makaipon ako dito tapos makapagpuntar na rin ang bahay para sa amin. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo ng sobra, Joanna. At ako ang una mong naisip nung naghanap pa ang amo. Pagpapasalamat naman ni Lulu kay Joanna. Asus, wala yun. Nagdalawang isip pa nga ako nung una dahil baka maselan ka. Siyempre, kahit na papaano naman eh, nakatuntong ka ng kolehiyo. Kaya naisip ko tuloy baka hindi ka pumayag. Tugon naman ni Joanna. Napatawa naman ng bahiga si Lulu sa sinabing yun ni Joanna. Ano ka ba? Bakit naman ako hindi papayag? Eh hindi na nga ako nakatapos tapos magiging choosy pa ako. At saka kailangan kong kumayod ano. At wala naman akong katuwang. Nakangiti niyang sabi. Maya-maya ay natigilan naman si Joanna nang maalala niya ang jowa ni Lulu na nang-iwan sa kanya. Hindi naman niya kasi kilala si Alejandro ng personal kaya hindi pa niya ito nakikita o namumukaan. Speaking of jowa mo, hindi na ba talaga nagparamdam? Sayang ano at hindi ko siya nakilala kundi may big boss talaga siya sa akin. Inisasabi ni Joanna. Okay na ako. Okay na kami ng anak ko. Hindi na namin siya kailangan. Nakangiting sagot naman ni Lulu at napahinto na nga lang pag-uusap nila nang makapasok na sila sa loob ng mansyon. Nang makarating na sila sa loob, ay doon na isinama ni Joanna si Lulu sa may sala upang doon na maghintay. O siya, Lulu, maupo ka muna riyan at pababa na rin si boss. Ikukuha lang kita ng maiinom. Sabi ni Joanna at sumagot naman kaagad si Lulu. Sige Joanna, maraming salamat. Sabi niya. Habang wala pa nga ang kanyang magiging amo at habang hindi pa rin nakakabalik si Joanna, ay tahimik muna nagmasid sa buong bahay si Lulu. Manghang-maha pa nga siya rito dahil sa laki at lawak nito. Hanggang sa maagaw ng isang painting ang kanyang atensyon. Nilapitan pa nga niya ang painting na yon na nakasabit sa may pader sa imahe ng isang batang lalaki. Kamukhang kamukha ito ng kanyang anak na si Adam. As in, buong kabuuan ng batang yon na nasa litrato ay gayang-gaya ng kay Adam. Maging ang korte at hulma ng mukha nito ay kuhang-kuha niya. Nagtaka pa nga si Lulu sa kanyang nakikita ngayon at balak sana niyang magtanong kay Joanna kung sino ang batang yon nang biglang may salita sa kanyang likuran. Hi, are you the applicant? Joanna's friend. Boses ng isang lalaki at mas kinabahan pa nga si Lulu dahil pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Kaya kaagad siyang humarap dito. Opo, sir. Bigla siyang natigilan dahil ngayon ay napagtanto niyang tama ang hinala niya. Alejandro, nauutal na sambit ni Lulu. Nanlaki ang kanyang mga mata. Maging si Alejandro ay nagulat din. Lulu? Kunot noong sambit naman ni Alejandro.
Ilang sandali pa ay muli na rin bumalik doon si Joanna na may dala-dala ng inumin para sa kanyang kaibigan na si Lulu. Ay, Sir Alejandro! Siya nga po pala yung kaibigan ko, si Lulu. Wika ni Joanna na madatnan ng dalawa na magkaharapan na. Kunot noon naman niyang tinitigan ng dalawa dahil para bang nabingin ng sir niya at parang hindi na siya naririnig. Matalim kasi ang titigan ng dalawa sa isa't isa kaya naman pasimple ng siniko ni Joanna ang kanyang kaibigan. Hoy, Lulu! Bakit ganyan ang reaksyon mo? Mahina niyang tanong kay Lulu. Nang bumalik na rin sila sa dati ay doon na nagsalita si Lulu at nagdesisyon na lamang na umalis at umurong na sa pag-apply. Alis na ako. Nagbago ng isip ko. Hindi na ako mag-a-apply. Nang makatalikod na si Lulu ay kaagad namang nag-ring ang kanyang cellphone kaya naman sinagot niya muna ito. Ganun ba ate? Sige ate, gagawin ko ng paraan. Tatawag ulit ako. Ang tumawag nga ay ang kanyang ate Cynthia upang ipaalam sa kanya na may naniningil na naman ng utang at kapag hindi raw sila makapagbayad hanggang sa katapusan ay ipapablotter daw ang kanyang ama. Kaya naman biglang napasubo si Lulu. Aalis na sana kasi siya kasi ayaw niya magkaroon pang muli ng ugnayan sa ama ng kanyang anak ngunit bigla namang tumawag ang matinding pangangailangan. Kaya naman no choice na si Lulu kundi ang bawiin ang kanyang sinabi kani-kanina lamang at muli itong humarap kay Alejandro. Patawarin niyo po ako sa inasal ko. Ito na po ang resume ko at iba pang mga dokumento. Sana po ay tanggapin niyo po ako. Maamang wika ni Lulu, tsaka inilahad na ang kanyang daladalang mga dokumento. Iniabot na lamang iyon kay Alejandro. Hindi na nga niya tinignan ang mga dokumentong yun bagkos ay sumagot na. You're hired. Makakapagsimula ka na. Sabi niya na lalo namang ikinalaki ng mga mata ni Joanna kaya siya na ang unang nag-react. Talaga po? Naku, ang swerte mo naman, Lulu. Sabi ni Joanna. Bumuntong hininga na lamang si Alejandro at saka binili na lamang si Lulu kay Joanna. Joanna, ikaw nang bahala sa kanya. Ikaw na rin na magsabi kung ano pa mga gagawin niya. Lulu, feel at home. Sige, mauna na ako. Sabi pa ni Alejandro nang may nakakaloko pang mga tingin. Sige sir, ako na pong bahala sa kaibigan kong to. Masayang sagot naman ni Joanna na mas excited pa kesa kay Lulu. Umalis na rin doon si Alejandro habang si Lulu naman ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari ngayon. Na makaalis na si Alejandro ay doon na tinapik ni Joanna ng malakas si Lulu dahil sa mabilis sa pagtanggap sa kanya ng kanyang boss na aminado siya ngayon lamang ito nangyari. Hoy Joanna, record-breaking ka ha? Hindi ka malang in-interview ni sir? Para bang kilalang kilala ka na niya? Teka nga, magkakilala nga ba kayo? Metikulosong tanong naman ni Joanna sa kanyang kaibigan. Napaiwas naman ang tingin si Lulu. Ayaw niya kasi may makakaalam na may nakaraan nga silang dalawa ni Alejandro at may makaalam na siya ang ama ng kanyang anak na si Adam kaya naman panay ang tanggi niya sa tanong na iyon ni Joanna. Hindi ko siya kalala. Iiling-iling na sabi ni Lulu. Ngunit hindi naman kumbinsido itong si Joanna kaya naman kinulit pa niya ito ng kinulit. Bakit naman ganun ang reaksyon mo kanina? Para ka nakakita ng multo. Tapos may kadramahan ka pang pag-urong. Taas kilay na tanong naman ni Joanna. Wala yun. Mali lang ako na akala. Sige na, magsimula na tayo. Saan ko ba dapat ilagay ang mga gamit ko? Sagot naman ni Lulu. Sa ngayon nga ay pinalampas muna iyon ni Joanna at sinamahan na nga niyang kaibigan sa kanilang magiging kwarto. Oo nga pala. Sige, samahan muna kita sa magiging kwarto natin. Tara. Sabi naman ni Joanna. Na mga sumunod na araw ay bigla namang lumapit si Alejandro kay Joanna. Joanna, paunang sambit na Alejandro. Napahinto naman si Joanna at saka sumagot. Sir, may ipag-uutos po pa kayo? Magalang na tanong ni Joanna. Wala sa'yo pero kay Lulu meron. Nasaan siya? Diretsang sagot naman ni Alejandro at muling sumagot naman si Joanna. Si Lulu po. Nasa kusina po siya. Nagluluto po ng tanghalian. Sagot ni Joanna. Tumango naman si Alejandro. Ganun ba? Okay, sige. De bale, ako na lang pupunta doon. Ituloy mo ng trabaho mo.
Sabi ni Alejandro at nagtungo na nga siya sa baba sa may kusina kung nasaan si Lulu nakasalukuyang nagluluto. Okay sir, magalang na sagot naman ni Joanna. Ilang sandali pa ay nakarating na rin doon sa kusina si Alejandro. Lulu, what are you doing? Bungad na tanong ni Alejandro kay Lulu. Sir, nagluluto po ako. Kita niyo naman po, diba? Sagot naman ni Lulu. Yeah, I know. Ibigay mo na yan sa ibang katulong, may iba akong ipapagawa sa'yo. Wika naman ni Alejandro kaya napatanong na rin si Lulu. Ano naman po, sir? Tanong at binanggit ang silatang sir ng may diin. Umirap na nga lang si Alejandro tsaka tumalikod na. Basta, sumunod ka sa akin. Sabi ni Alejandro kay Lulu. Wala na rin nagawa pa si Lulu kundi ang sumunod kay Alejandro. No choice naman na siya dahil amo niya ito ngayon at hindi na nobyo. Ang ipinagtataka nga lang niya ay kung bakit hindi man lang siya kinumusta ni Alejandro at tanungin ang tungkol sa bata. Lalo ngang sumama rin ang loob ni Lulu sa pag-aakalang walang kaamor-amor itong si Alejandro sa kanilang anak na si Adam. At dahil nauna nang humakbang si Alejandro ay hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa si Lulu. At sumunod na rin. Doon siya isinama ni Alejandro sa may ikalawang palapag sa isang kwarto sa dulong bahagi. Pagkapasok nila ay bumungad kay Lulu ang mga lumang gamit na marupok na tapos ang iba ay sinasapot na. At kabilang doon ang mga stuffed toy na ibinigay niya dati kay Alejandro. Nakatambak lamang ito sa may pasimano at ang dating puti nitong kulay ngayon ay kulay itim na dahil sa makapal na abo na nakabalot dito. Iyan, mga papel na nakakalat, ikahon mo. Gusto kong linisin mo ang buong kwarto na to. Itapon mo ang hindi na mga kailangan. Utos na Alejandro kay Lulu. Napatingin si Lulu sa stuffed toy na ibinigay niya dati kay Alejandro. Lahat? As in lahat? Paniguradong tanong ni Lulu. Suminghal naman si Alejandro. Narinig mo naman ako, diba? Ang mga wala ng halaga, dapat ay tinatapon na. Anas niya. Ngunit ang mga mata ni Lulu ay nakatuon pa rin sa stuffed toy. Pati ang stuffed toy na yon? Mahina ang tanong ni Lulu. Ngumisi naman si Alejandro tsaka sumagot. Sa palagay mo, may halaga pa ba ang laruang yan? Ano sa tingin mo? Kung sa tingin mo ay wala ng halaga, maaari mo nang itapon. Tila ba nasaktan si Lulu sa sinabing yun ni Alejandro? Pakiramdam niya ay parang ito pa ang galit at bitter sa mga nangyari sa kanila sa nakaraan. Para bang wala na talaga itong pakaalam sa bawat ala-alang natira sa kanilang dalawa. Ultimo ang bata na imposibleng hindi niya alam ay hindi man lang niya magawang kamustahin o itanong. Sa kabilang banday, dahil tapos naman na sa kanilang lahat at nakapag-move on na din naman si Lulu, baliwala na naman sa kanya ang mga isipin na yon. Okay, ako na pong bahala. Sabi ni Lulu na blanco lamang ang ekspresyon ng mukha. Good, bababa na ako. Gusto ko pagbalik ko ay malinis ang buong kwarto. Sabi naman ni Alejandro tsaka lumabas na rin ang kwarto. Nagsimula na rin si Lulu sa paglilinis. Hindi lang stuffed toy ang nakita niya, kundi pati na rin ang mga lumang love letters na isinulat nila noon sa isa't isa. Maging ang notebook kung saan nakasulat ang mga pangarap nila ay naroon din at tumigas na ang mga piraso ng papel dahil sa kalaunan at katagalan na rin nakastock doon. Habang binabasa nga muli ni Lulu ang mga nakasulat doon, ay hindi niya mapigilang mapaluha dahil naaalala niya kung gaano pa silang kasaya dati ni Alejandro. Ngunit ngayon ay marami nang nagbago at kailangan niya na ring umusad at matuto. Kaya naman sa halip na itapon ng mga iyon ay pinili na lang niyang itago ng palihim at palabasin na naitapon niya ng mga ito. Dahil kung para kay Alejandro ay wala na itong halaga, para sa kanya naman, kahit papaano ay may sentimental value pa rin ito sa kanya. Patapos na nga siya sa paglilinis nang biglang may pumasok sa loob ng kwarto na hindi man lang kumato kaya napabalikwa siya sa gulat. Hey, what are you doing here? This room is restricted. Hindi nagpapapasok ng iba dito ang asawa kong si Alejandro. Masungit na bungad ng isang babae. Kasunod na rin naman niya si Alejandro. Ahan, sabit ni Alejandro sa babae dahil sa tawagan na yon ay naisip ni Lulu na marahil ay nobya o asawa ito ni Alejandro.
Honey, who is she? Let her enter this room. Pagalit niyang tanong kay Alejandro. Kalmadong sumagot naman si Alejandro. Ako, don't worry. Pinapalinis ko sa kanya ang buong kwarto. Pinapatapon ko na rin ang mga hindi na kailangan. And by the way, she is our new maid, Lulu. Pagpapakilala naman ni Alejandro kay Lulu. Ilang segundo pang natahimik si Lulu at nakatunganga sa dalawa nang muli siyang tawagin ni Alejandro. Lulu, hindi mo malang bababatiin ang mom mo? Anyway, she's Olga, my wife. Pagmamalaki pa niya kay Lulu na para bang proud pa na isinampal sa kanya ni Alejandro na may asawa na siya. Kaya naman bilang pagbibigay galang ay sumagot na rin si Lulu. Magandang umaga po, Ma'am Olga. Pasensya na po kung nagulat ko po kayo kanina. Patawarin niyo po ako. Paghingi niya ng paumanhin. Tinitigan naman siya ni Olga mula ulo hanggang paa habang nakataas pa rin ng isang kilay. That's okay. Nakapag-explain na rin naman ang asawa ko, kaya okay na ako dun. Simula ng araw na yon ay para bang kinutuban na si Olga sa dalawa, kay Alejandro at Lulu. Napapansin niya rin kasing laging nakatingin itong si Alejandro kay Lulu. Tapos ay ganun din si Lulu, kaya naman nabubuo ang paghihinala ni Olga sa dalawa. Nang sumunod na araw, habang nasa pagkainan, ay inutusan ni Olga si Lulu na magpakain ng aso. Sa dahilan na asiwa talaga siya na makita ang dalaga doon, lalo pat laging nakatingin sa kanyang asawa na si Alejandro. Lulu, pakilagyan nga ng tubig tong baso ko. Pagkatapos ay makakaalis ka na. Hayaan mo na rito si Joanna. Magpakain ka na lang ng aso sa likod. Taas kilay na utos pa ni Olga kay Lulu. Mabilis namang tumugon at sumunod si Lulu. Masusunod po, ma'am. Wika niya. Pagkalagay niya ng tubig sa baso ay kaagad nang dumiretso si Lulu sa may likod bahay kung saan naroon ang mga aso ng kanyang pakakainin. Wala namang kamalay-malay si Lulu na nakasunod pala sa kanya si Alejandro. Alam kasi ng lalaki na takot si Lulu sa aso dahil minsan na itong nakagat ng aso kaya naman na-trauma na siya. Takot ka pa rin hanggang ngayon? Tanong ni Alejandro kay Lulu. Napabalikos naman sa gulat si Lulu at napaharap kay Alejandro. Sir, natural na gawin ko to dahil trabaho ko to. At isa pa, napakatagal ng panahon simula nang makagat ako ng aso kaya wala nang dahilan para matakot pa rin ako. Hanggang ngayon. Paliwanag naman ni Lulu. Tinatapangan na nga lang niya upang hindi mahalata ni Alejandro na natatakot pa rin siya. Okay, sabi mo eh. Sige na, pumasok ka na sa kulungan nila. Paghahamon naman ni Alejandro. Napatingin naman si Lulu sa mga aso at ngayon ramdam niya nang nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Oh, bakit parang nanginginig ka? Nakangising tanong ni Alejandro. Naku, hindi ah. At saka, bakit po ba kayo nandito? Hindi ba dapat nandun kayo sa may dining at sinasamahan kumain si ma'am? Mamaya kung ano pang isipin nun. Sagot naman ni Lulu at ibinaling naman ang usapan kay Alejandro. Unti-unti na rin lumapit si Alejandro kay Lulu kaya unti-unti pang namilog ang mga mata ng dalaga dahil sa ikinikilos ng lalaki. Ano ba dapat ang isipin niya? Na may nakaraan tayo? Taas kilay na tanong ni Alejandro. Anong ginagawa mo? Lumayo ka nga. Baka mamaya dumating pa si... Maya-maya ay natigilan na nga si Lulu nang biglang sumulpot doon si Olga at kitang-kita sila nito sa akto na halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Alejandro, Lulu, what's happening here? Pagalit na tanong ni Olga. Kumalas naman kaagad si Lulu at dumistansya na kay Alejandro. Ma'am, gulat na sabit ni Lulu. Habang si Alejandro naman ay humisi lamang at siya nang sumagot ng may pagsisinungaling. Nothing, hon. Binuksan at sinaraduhan ko lang kulungan ng aso. Nasa akin kasi ang susi. Sige na. Kung tapos mo na silang pakainin, makakaalis ka na. Utos si Alejandro kay Lulu. Kahit ang totoo, ay sinalba lang naman talaga niya ang dating nobya. Aalma pa sana si Lulu pero kinontra na ito ni Alejandro. Sige na. Sabi niya sumunod na rin si Lulu. Sige po sir. Mauna na po ako, ma'am. Pagkaalis ni Lulu ay sinamaan naman ng tingin ni Olga ang kanyang asawa
At doon sila kanilang kwarto sila nag-usap. Alejandro, bakit parang ang lapit mo naman yata sa bagong katulong? May nangyayari bang hindi ko alam? Suspecha ni Olga. Nangyari? Ano naman ang mangyayari? Wala naman ako nakikitang mali sa pakikitungo ko sa kanya. Tugon naman ni Alejandro at saka nagsali ng wine sa baso. Siguraduhin mo lang, Alejandro, dahil hindi ako makakapayag na magkaroon ako ng kahati sa'yo. Pagbabanta naman ni Olga na galit sabay walkout. Nang sumunod na araw, napansin naman ni Alejandro na para bang si Joanna lamang ang abala sa bahay. Joanna, bakit parang hindi ko napapansin si Lulu? Where is she? Nagtatakang tanong naman ni Alejandro kay Joanna. Naku sir, kaya nga po ako nandito hinahanap ko po kayo. May trangkaso po kasi ngayon si Lulu. Nandun po siya sa kwarto. Napainom ko na rin po ng gamot. Pagpapaalam ko lang po sana na hindi muna siya makakapasok ngayon. Sabi naman ni Joanna. Ganon ba? O sige, magluto ka ng mainit na sabaw para may mahigop siya. Pupuntahan ko lang siya sandali para kamustahin. Sagot naman ni Alejandro at tumugon naman kaagad si Joanna na may pagtataka dahil sa special treatment na ito ni Alejandro sa kanyang kaibigan na si Lulu. Okay sir, sabi niya. Matapos noon pinuntahan na nga ni Alejandro si Lulu sa kanilang kwarto. Pagkakatok niya ay matamlay namang sumagot si Lulu. Tuloy, bukas yan. Sabi niya tuluyan na ang pumasok doon si Alejandro. Lulu, mahinang bungad ni Alejandro. Napabalikwas naman si Lulu nang marinig niya ang boses ni Alejandro. Sir, ano pong ginagawa niyo rito? Aniya. Umagaw naman sa atensyon niya ang stuffed toy na yapos ngayon ni Lulu na inakala niyang tinapon na nito. I just came here to check on you. Nabanggit ni Joanna na masama raw ang pakiramdam mo. How are you feeling? Are you okay? Panimula ni Alejandro at mas maamo at mababa ngayon ang boses nito. Sipon ng puto. Nangingilalim. Pero ahis lang po ako. Nakainom naman na po ako ng gamot. Bukas po makakapagtrabaho na ako. Matamlay na sagot naman ni Lulu. Hindi kita pinipilit kung hindi mo pa kaya. You can take a rest para may makabawi ka ng lakas. Sagot naman ni Alejandro. Maya-maya pa ay bumaling naman ang kanyang atensyon sa stuffed toy. Anyway, akala ko ba'y naitapon mo ng stuffed toy na yan? Tanong niya kay Lulu. Sandali namang natahimik si Lulu bago sumagot. Ang sabi mo naman itapon lang kapag wala ng halaga, diba? Maaaring sa'yo wala na. Pero sa akin ay meron pa. Sinserong sagot naman ni Lulu. Hindi naman namalaya ni Lulu na hindi niya pala naitago ang litrado nilang mag-ina na nasa kanyang tabi kaya naman nakita iyon ni Alejandro. Who is he? Takang tanong ni Alejandro. Alin? Tanong naman ni Lulu sabay turo naman ni Alejandro sa litrato. In that picture, sabi niya. Namilog naman ang mga mata ni Lulu at kinabahan sa mga oras na yon. Wala, huwag mo nang pansinin. Sabay tago ng litrato sa kanyang likuran. Is he your son? Takang tanong naman ni Alejandro at naging interesado sa bata. Doon ay tuluyan na nagpanting ang tenga ni Lulu. At ito na nga marahil ang tamang panahon para sa kanya sabihin ang totoo kay Alejandro. My son? Kunot noon niyang tanong sabay ngisi. Ibang klase ka rin ano? Hanggang kailan ka ba magpapanggap at uusigin yung konsensya mo? Kunot noong sabi naman ni Lulu. Hindi naman maunawaan ni Alejandro ang sinasabing ito ni Lulu. Ano pong pinagsasasabi mo? I don't know what you're talking about. Sabi niya. Nagbuntong hininga muna si Lulu tsaka sumagot. Alejandro, ang batang yan na nakikita mo sa litrato ay anak mo. Ang batang tinanggihan mo at hindi pinanagutan 5 taon ang nakakaraan. Matapang niyang sabi. Nagimbal naman ang buong mundo ni Alejandro dahil ang totoo ay wala naman talaga siyang alam sa revelasyong ito ni Lulu. Lulu, you're confusing me. Paano ko naman pananagutan ng isang bagay kung hindi ko naman alam ang nangyari? Ikaw nga itong bigla na lang nawala Pumunta ako sa inyo nun.
para kausapin ka. Pero sabi ng mga kapitbahay, bumalik na raw kayo ng probinsya. Hindi mo ba alam yung sakit at sama ng loob na naramdaman ko? Dala-dala ko yun hanggang ngayon. Umalis ka nang wala mo lang pasabi o paalam. Pagtatapat naman ni Alejandro. Kaya naman kasi kami umalis doon ay dahil sa'yo. Buntis na ako noon, Alejandro. Ilang beses kitang tinawagan at minessage. Hindi na rin kasi ako pinayagan ni nanay at tatay na umalis na ng bahay dahil galit na sila sa akin. At dahil sa pagkadismaya nila. Nakailang message ako sa'yo na buntis ako pero wala ka man lang sagot. Tapos ilang araw lang block na ako sa'yo. Dahil papunta ka na raw ng Amerika? Ngayon sino nang iwan sa ating dalawa ng walang pasabi at walang paalam? Sagot naman ni Lulu. At doon na nga nagkaalaman na wala talagang alam si Alejandro sa mga message at calls noon ni Lulu sa kanya. Swear to God, Lulu. Wala akong natanggap na message o tawag mula sa'yo. Hindi rin ako makapag-cellphone noon dahil sa kakaisip sa'yo. Maniwala ka, wala akong alam sa nangyari. Hindi ko alam na buntis ka. At sa tingin mo ba kung alam ko yon? Hindi kita ipaglalaban? Hindi kita paninindigan? Alam mo kung gaano kita kamahal, Lulu. Ikaw lang. Ikaw lang ang nagpatibok nitong puso ko. Sincero at mangiyak-ngiyak naman na sabi ni Alejandro. Bigla namang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Lulu at ramdam niya na nagsasabi ng totoo si Alejandro. Kaya hinala niya ay may ibang tao na sumabutahe sa kanilang dalawa. Kung ganoon, wala kang alam. Ngayon, ipapaalam ko sa'yo na nagkaanak tayo. At ang pangalan niya ay si Adam. Kamukhang kamukha mo siya. At hindi mo kailangang magpa-DNA test. Pero kung may duda ka, nasa sayo na yon. Matapang na sagot naman ni Lulu. Doon ay unti-unti nang naging malinaw ang lahat kay Alejandro. Noong mga panahon yun kasi, ay napapadalas na si Olga sa kanilang bahay kaya naman malakas ang kutob niya na may kinalaman dito si Olga. Gusto ko siyang makita. Matapang at buong loob namang sabi ni Alejandro kay Lulu. Bigla namang nag-alala si Lulu. Pero paano si Ma'am Olga? Tanong niya. Ayoko munang isipin yan. Basta ang gusto ko ay ngayon, ang makita ang anak ko. Binalawala naman ni Alejandro ang tanong na yon dahil ang mahalaga nga sa kanya ngayon ay ang makilala ang kanyang anak. Makalipas ang ilang araw nang mapapayag ni Alejandro si Lulu na makita at makilala ang kanyang anak, ay nakapagpasya na ang dalawa na palihim na umuwi ng probinsya. Joanna, baka 2 araw lang ako mawala ha. May kailangan na akong ayusin sa bahay. Nagpaalam naman ako kay Sir Alejandro. Bahala ka na muna dito ha. Sabi ni Lulu sa kanyang kaibigan na si Joanna. O siya, sige, mag-iingat ka ha. Ikamusta mo ako kay nanay? Sagot naman ni Joanna. Oo, sige Joanna, mauna na ako. Sabi ni Lulu at saka nagmadali nang umalis. Samantala, sa kwarto naman ng mag-asawa ay nagpaalam na rin si Alejandro kay Olga at ang paalam nito ay business trip lang. For how long? Tanong ni Olga. Maybe 2 or 3 days, depende sa investors. Sagot naman ni Alejandro habang nag-iimpake ng kanyang mga damit. Hindi ba talaga ako pwedeng sumama? Muling tanong ni Olga. Han, this is for boys only. Maging sila, hindi rin nila kasama ang mga asawa nila. Hayaan mo muna ako kahit ito lang, Han. Sige na, alis na ako at baka naghihintay na sila. Sagot naman ni Alejandro. Bye, Han. Paalam niya tuluyan ng umalis. Na ultimo halik ay hindi niya nagawa kay Olga. Matagal nang nagdududa si Olga sa ikinikilos ng dalawa kaya naman palihim siyang naglagay ng CCTV camera sa kwarto ni Lulu at doon nga niya nakita na nandoon ito nung isang araw si Alejandro habang nag-uusap silang dalawa ni Lulu. Galit na galit si Olga ng mga oras na to at nagdilim na rin ang kanyang paningin. Sinasabi ko na nga be. Kaya pa na yung pakit ng Lulu na to sa asawa ko. Dahil isa pala siyang kabit. Siyang kerida ng asawa ko. At hindi ko hahayaan na tuluyan niyang mabilog ang ulo ni Alejandro. Humanda siya. Galit na sambit ni Olga sa kanyang sarili nang mapanood niya ang video sa CCTV camera na palihim niyang inilagay sa may maid's room na Lulu. Kaya naman ang oras din yun na pagpasyahan ni Olga na puntahan si Lulu upang kumprontahin. Manang, nasan si Lulu?
Tanong niya sa isang katulong. Itinigil naman sandali ng manang ang kanyang ginagawa at saka sumagot sa kanyang Ma'am Olga. Si Lulu po. Ang alam ko po ay naka-leave po ngayon si Lulu. Nagpaalam daw po siya kay Sir Alejandro at pumayag naman daw po si Sir. Sagot ng manang. Doon ay lalong nag-alboruto si Olga. Nagpaalam din kasi sa kanya, kani-kanina lamang si Alejandro na may business trip daw siya with their investors. At sa tagal ng kanilang pag-uusap, ay wala namang nabanggit sa kanya ni Alejandro tungkol sa pag-leave nito ni Lulu. Kaya naman lalo siyang kinutuban ngayon. Leave? Wala namang nabanggit sa akin si Alejandro Pasasaan daw siya? Pagalit na tanong ni Olga. Ang alam ko po ay uuwi po siya ng kanilang probinsya at may kailangan daw po siyang asikasuhin. Sa katunayan po ay kaaalis lang po niya ngayon. Bakit po, ma'am? May pinapagawa po ba kayo o ipinag-uutos? Kami na lang po ang gagawa. Sagot naman ng katulong. At ng puntong yon, habol hininga ng tumingin sa kawalan si Olga dahil sa galit na kanyang nararamdaman ngayon. Wala. Sige, ituloy niyo ang trabaho niyo. Pagalit niyang sabi, tsaka umalis na. Pwisit na babaeng yan. Ang lakas ng loob na kalabanin ako at kabitan ng asawa ko. At isa pa tong si Alejandro Hindi man lang nabanggit sa akin na magli-leave palang bruhang yun at talagang sabay pa silang nawawala. Manda kayo sa akin. Makikita niyong hinahanap niyo. At dahil kasasabi lang ng katulong nakakaalis lamang ni Lulu, at ganoon din naman ang kanyang asawang si Alejandro ay naisipan naman ni Olga na sundan ng mga ito at hulihin. Inihanda niya kaagad ang kanyang sasakyan tsaka minaneho. At doon nga sa may labas ng gate pa lamang ay nakita niya si Lulu na sumakay sa sasakyan ng kanyang asawa na si Alejandro. Sinasabi ko na nga mga taksil, mga walang hiya. Manda kayo sa akin. Gigil na sabit ni Olga habang nakamasid sa malayo. Pahigpit na rin ng pahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela at bumilis na ang tibok ng puso. Galit na galit si Olga kaya naman wala nang ano-ano na sinundan niya pa ang mga ito upang mahuli. Doon nga lang ay galit na sinundan ni Olga ang dalawa. Mas pinaharurot pa ni Olga ang sasakyan tsaka walang awa na binangga-bangga ang likurang sasakyan ni Alejandro na para bang nawawala na siya sa sarili niyang katinuan. Makalipas ang ilang segundo ay doon na nga nangyari ang isang malagim na trahedya. Nasalpok ang sasakyan ni Alejandro sa isang poste dahilan para mayupi ang unahan ng sasakyan. Tila bumalik naman sa ularat si Olga at doon ay nanlaki ang kanyang mga mata sa nangyari. Oh my God! Oh my God, Alejandro! Alejandro! Umiiyak na sabit ni Olga habang papalapit siya sa kinaroroonan ng dalawa. Nagsimula na rin magsilapitan doon ng mga tao. Samantala, naisugod naman kaagad sa ospital ang dalawa, habang si Olga naman ay aligagana. Please do your best. Iligtas niyo ang asawa ko. Umiiyak na sabit ni Olga sa doktor. Opo, Mrs. Pero hanggang dito na lang kayo, kami na pong bahala sa kanila. Sagot naman ng doktor habang si Lulu naman ay critical din. Matapos ang ilang oras ay lumabas na ang doktor. Mrs. Si Mr. Alejandro po ay under coma. Mahina po at mabagal ang heartbeat dahil na rin sa malakas na pagkakasulpok ng kanyang ulo. Masamang balita yon kay Olga. Hindi naman yun matatanggap ni Olga. Ano? Hindi. Hindi pwede. Kailangan siyang magising. Tanong niya. Hindi po masasabi sa ngayon, ma'am. Under monitoring pa rin po siya. At kung magiging responsive na po yung pulse niya sa ngayon po, ang tanging kailangan po ni Mr. Alejandro ay ang dasal ninyo. Sinserong sagot naman ng doktor. Iiling-iling naman si Olga habang sinasabunutan ang kanyang sarili. Oh, this can't be happening. No, hindi pwede to. Umiiyak niyang sabi. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang doktor. Anyway, yung isa naman pong pasyente ay ayos na rin po. Bale, nagkaroon na siya ng malubhang fracture sa paa and sad to say, matatagalan pa po bago siya makalakad. Ang malala po doon ay both side ng mga paa niyang natamaan. Pero under recovery na po siya ngayon at maya-maya ay magkakamalay na rin siya. Sabi naman niya tungkol kay Lulu. Sandali namang huminto sa pag-iyak si Olga at nandisik ang mga matang tumingin sa doktor. Ganun ba? Actually, siyang may kasalanan ng lahat ng to .
Dapat ay hindi na siya nakaligtas dahil kabit siya ng asawa ko. Sigaw niya na galit na galit. Makalipas ang ilang araw ay unti-unti na rin nakaka-recover si Lulu at ngayon ay naka-wheelchair na. Nagpatulong siya sa nurse na makapunta sa ICU kung nasaan naroon si Alejandro. Nang makita niya ang lalaki ay halos magsikip ang kanyang dibdib sa kakaiyak dahil hindi niya kayang makita ang kalagayang ito ngayon ng kanyang dating nobyo. Alejandro, hindi dapat nangyari to. Wala ka dapat sa kalagayan na yan. Umiiyak na sambit ni Lulu habang nakahawak sa kamay ni Alejandro. Maya-maya pa ay manatigilan naman siya dahil sa isang boses. Masakit? Masakit bang makita ang asawa ng iba na nakasadlak sa kamang yan na nag-aagaw buhay? Matapang na rin na tanong ni Olga. Olga, mahinang sambit naman ni Lulu. Ang kapal ng mukha mong magpakita pa dito. Ang kapal ng mukha mo na kumabit sa asawa ko. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nag-aagaw buhay ngayon ng asawa ko. Tandaan mo to, Lulu. Kapag may nangyaring masama ka, Alejandro, pagbabayaran mo to. Sisiguraduhin kong sa kulungan ka na muling makakalakad. Malakas na sabi ni Olga na may pagbabanta. Sakto din naman ay dumating na rin doon ang ina ni Alejandro. Olga, ano nangyayari dito? Tanong ng ginang. Kaagad naman nagpaawa si Olga tsaka lumapit sa ginang na akala mo ay siya ang inapi. Mommy, siya yung may kasalanan. Siya yung dahilan kung bakit nakaratay ngayon dyan si Alejandro. Siya yung mutsatsang kabit ng anak ninyo. Sumbong ni Olga. Nagpataas naman ng kilay ng ginang dahil sa galit. So, ikaw palang dahilan ng lahat ng to. Ikaw palang may kasalanan kung bakit na-disgrasya ang anak ko. Ang kapal ng mukha mo. Lumayas ka nga dito. Maruming babae ka. Isa kang kerida. Malakas na sabi ng ginang kay Lulu. Sinubukan namang idepensa ni Lulu ang kanyang sarili, ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng mga ito. Wala ho akong kasalanan. Biktima lang din ho ako dito. Pagsusumamo naman ni Lulu. Lumayas ka dito. Lumayas ka. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Patuloy naman na pagsisisigaw ng ginang kaya naman wala na rin nagawa pa si Lulu kundi ang umalis na ng tuluyan sa lugar na iyon. Napagdesisyonan na rin ni Lulu na bumalik na ng kanilang probinsya. Tinulungan naman siya ni Joanna na makauwi at maisaayos ang mga gamit nito. Lulu? Lulu? Si Lulu nga! Inay! Nariyan na si Lulu! Sigaw ni Ate Cynthia na sa tono nito ay masayang masaya dahil sa wakas ay nakauwi na rin doon si Lulu. Wala nga silang alam sa mga nangyari kaya naman bigla silang nagtaka ng nanay niya na makitang nakasakay ito sa wheelchair. Teka, naka-wheelchair ba siya? Mahinang tanong ni Cynthia hanggang sa tuluyan na makalapit sa kanila si Lulu. Lulu, ano nangyari? Bakit ka naka-wheelchair? Nagtatakang tanong naman ni Cynthia. At ang kanilang tuwa ay napalitan ng awa at pag-aalala. Cynthia, sa loob na tayo mag-usap. Tulungan mo na si Lulu. Wika naman ang kanyang ina, tsaka tinulungan na si Cynthia na itulak ang wheelchair ni Lulu papasok ng bahay. Opo, Nay. Sagot naman ni Cynthia. Adam, nariyan na si Mama mo, halika na. Wika ni Cynthia kay Adam. Mama, yay! Mama! May talubong ako, Mama! Masayang sabit naman ng bata at saka lumapit na sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Pinaulanan na rin ni Lulu ng halik si Adam dahil sa pagkamiss nga at pagkasabik nito sa kanyang anak. Oo naman anak, payakap nga muna si Mama. Sobrang mahal na mahal kita anak ko. At doon ay tuluyan na napaiyak si Lulu. Kompleto nga sila lahat doon. Maging ang tatay niya ay nag-half day na muna sa kanyang trabaho para lamang makita ang kanilang anak na si Lulu. Para naman makapag-usap sila ng maayos ay inutusan muna niya ang kanyang ate na ibigay muna ang kanyang mga pasalubong sa mga bata. Ate, may mga pasalubong akong pagkain at liruan para sa mga bata. Sa may sako bag, pakikuha na lang at pakidala na lang kay Adam sa may sala kasama mga pamangkin ko. Sabi ni Lulu na sisingat-singat pa. O sige, sandali lang at kukuhanin ko. Nang makuha naman niyo ni Cynthia at naibigay na nga sa mga bata, ay muli na itong bumalik sa may hapagkainan. Doon ay nagsimula na rin magpaliwanag si Lulu. Nay,
Tay, ate, patawarin niyo ako. Nabigo ko na naman kayo. Ayos na sana eh. Ayos na sana. Pero parang pinaglaruan talaga kami ng tadhana. Wala akong kamalay-malay na ang magiging amo ko pala ay walang iba kundi si Alejandro. Pag-amin niya na ikinagulat naman ng tatlo. Ha? Si Alejandro? Eh anong nangyari? Tanong naman ni Cynthia. Eh hindi naman po kasi siya kilala ni Joanna eh, kaya nagulat din siya nang makita ang reaksyon ko nung magkaharap na kami ni Alejandro. Uurong na sana ako nun pero saktong tumawag si ate nun dahil naninigal na raw si Aling Mirna ng utang. Kaya naman isinantabi ko na muna yung galit ko. Nagtuloy pa rin ako. Pero habang lumilipas sa mga araw, bumabalik eh. Actually, hindi naman talaga nawala. Hindi naman nawala yung pagmamahal ko kay Alejandro. At doon ko rin nalaman na wala pala siyang kaide-ideya noon na nabuntis ako. Sinabi ko na nakailang tawag ako sa kanya pero daw wala daw siyang natanggap. Kaya siguro medyo masungit din siya sa akin nung una dahil ang buong akala niya ay ako ang nag-iwan. Pinuntahan daw niya ako sa dati nating tinitirhan pero hindi niya raw tayo naabutan. Wala siyang alam. Wala siyang ideya na may anak kami. Dahil kilala ko si Alejandro. Alam kong mahal na mahal niya ako. Kami. At hindi niya ako basta tatalikuran. Kaya nung nalaman niya yon, na hindi niya nga mapatawad ang kanyang sarili dahil ilang taon din bago niya nalaman ng totoo. Pero huli na rin ang lahat dahil may asawa na siya. Pero hindi ako umaapid. Pinipigilan ko ang sarili ko. Maging siya ay ganun din. Ang hiniling niya lang sa akin ay makita si Adam. Kaya naman papunta na sana kami dito nang biglang may sasakyan na pinilit kaming banggain mula sa likuran. Hanggang sa nasalpok na kami sa malaking poste kaya ganito. Hindi ko alam kung makakalakad pa ako. Umiiyak na paliwanag naman ni Lulu. Habag na habag naman ang kanyang ate at ang kanyang ama't ina sa kanyang sinapit. Awang-awa na sila ngayon sa nangyari sa kanilang anak. Sa kabilang banda ay kinamusta naman nila si Alejandro. Si Alejandro, kamusta? Tanong nila. Doon ay lalong nalungkot ang mukha ni Lulu dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap ang pangyayari. Comatose po siya. Mas malaki naging tama niya lalo na sa ulo. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay. Ate, nag-aalala ako. Naaawa ko kay Alejandro. Umiiyak niyang sagot. Nagkatingin na naman ang tatlo. Ang awa sila kay Lulu. At ang kailangan nito ngayon ay ang kanilang suporta at pagdamay. Kaya naman nilapitan na siya ng kanyang ama. Nangyari nang nangyari. Wala nang dapat sisihin. Ipinagpapasalamat ko pa rin na ligtas ka. Sabi ng tatay niya at ikinatuwa naman niya ni Lulu dahil sa wakas ay ramdam na rin niya muli ang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Salamat tay. Patawarin niyo po ako at nabigo ko na naman kayo. Sagot naman ni Lulu sabay yakap sa kanyang ama. Shh, ayos na. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Magpalakas ka. May tanggap naman ng panday ngayon kaya kahit papaano ay may ipanggagastos tayo. Ako nang bahala sa inyo. Marami ka nang napagdaanan. Okay na yun. Tama na yun. Alam mo kung pagod ka na. Magpahinga ka na dito sa atin. At hugutan mo lang ng lakas tong si Adam at ipagdasal natin ang kaligtasan ni Alejandro. Nakangiting sagot naman ng kanyang tatay at patuloy pa rin sa pagpapalakas ng loob nito. Maraming salamat po, tay. Nay, sabi ni Lulu at tuluyan na ngang maging maayos ang kanilang pamilya. Samantala, habang umaayos ang buhay ni Lulu sa probinsya, makalipas ang isang buwan ay naroon pa rin si Alejandro sa ICU at nakaratay. Nandoon ngayon sa ospital sina Olga at ang kanilang kaibigan na si Margaret. Kawawa naman si Alejandro, no? Kailan kaya siya magkakamalay? Sabi ni Margaret kay Olga habang awang-awa na nakatitig kay Alejandro. Bigla naman nagulat si Margaret sa naging reaksyon ng matalim na nakatingin kay Alejandro nang makangisi. Actually, mas pabor pa nga sa akin na ganyan siya. Ako kasing dahilan kung bakit siya nandyan. Sabit ni Olga.
Napatingin naman sa kanya ang kaibigan at nagtaka. What? What do you mean, Olga? Nagtataka niyang tanong. Nakita niya ako. Alam kong nakita niya ako na akong bumaga sa likuran nila. At syempre, kapag nagising na siya, kapag naalala pa niya yon, siguradong hihiwalayan niya ako. At syempre, hindi ko gusto yung mangyari yon. Kaya mas mabuting nandyan lang siya. Mariin niyang sabi na may kasumpa-sumpang mga tingin kay Alejandro. Hindi naman makapaniwala si Margaret na magagawa ni Olga ang kasamaang iyon sa sarili pa niyang asawa. Grabe. Evil wife ka talaga. Sa bagay, nagawa mo nga magsinungaling noon na buntis ka at nalaglagan lang para pakasalan ka niya. Ang ipahamak pa kaya siya? You are the worst. Pasaring pa ni Margaret. Of course. Kung hindi ko gagawin yon, hindi niya ako pakakasalan. Eh di mas pinili niya yung girlfriend niya dati na may panay pang text sa tawag sa kanya na buntis daw siya. Mabuti na lang at akong nakahawak ng phone ni Alejandro kaya na-delete ko kaagad at na-block ko kung sino man ang babaeng yan. Maagawan pa niya talaga ako Ako na babagay kay Alejandro, no? Ako lang. At kahit nakaratay na siya, ako pa rin ang nababagay sa kanya. Pagmamalaki pa ni Olga. Sa puntong yon ay wala namang kamalay-malay sila na may malay na pala si Alejandro. Hindi rin alam ni Olga na lahat pala ng kanilang napag-usapan ni Margaret ay nire-record lahat ni Alejandro. Sinadya niyang hindi muna ipaalam sa mga ito dahil gusto niya na sa bibig mismo ni Olga magmula ang katotohanan. At hindi nga siya nagkamali. Kaya ngayon, ito ang gagamitin niyang alas at ebidensya para pagbayarin si Olga sa lahat ng mga nagawa nitong kasalanan. Nag-ayos na ng sarili si Alejandro at nagtungo na kaagad sa probinsya ni Lulu upang makasama na ang kanyang tunay na mag-ina. Ilang oras din na nakaraan na makarating na rin sa wakas si Alejandro sa baryo ni Lulu. Sa may bukirin ay nakita siyang babae at iyon ay si Ate Cynthia, kaya naman magalang siyang nagtanong dito. Ate, pwede po bang magtanong? Dito po ba nakatira si Lulu? Lulu Marquez? Tanong ni Alejandro. Natigilan naman si Ate Cynthia sa kanyang ginagawa at nandiit ang mga mata nang banggitin nito ang pangalan ng kanyang kapatid. Oo, kapatid niya ako. Teka, Alejandro? Hindi ba? Sagot ni Ate Cynthia. Palibhasa ay malaki ang pinagbago ngayon ni Alejandro kaya hindi niya ito namukhaan at nakilala. Kaya naman ang mapagtanto niyang si Alejandro ngayon ay napatanong na siya. Samantala, nagkaroon naman ng pag-asa si Alejandro para maipaliwanag na ang lahat. Marami po akong gustong ipaliwanag. Maaari ko po bang makita ang mag-ina ko? Sabi niya kay Cynthia. Kaya naman hindi na nagdalawang isip ang babae na isama ito sa loob ng kanilang bahay. Oo naman, syempre tara, sasamahan kita sa loob. Sabi niya at sumunod na rin si Alejandro. Na makapasok na sila sa loob ay doon na tinawag ni Cynthia ang kanyang kapatid. Lulu? Lulu, asan ka? May bisita ka? Excited niyang sabi. Alam niya kasing matutuwa ang kanyang kapatid kapag muli nitong makita si Alejandro tapos ay makilala na rin ni Adam ang kanyang ama. Sa kabilang banday, habang nagluluto si Lulu ay nagtaka naman siya dahil wala man siyang inaasahang bisita. Bisita? Teka, at babaliktarin ko lang ang isda. Sabi ni Lulu. Nang mabaliktad ang isda ay nagtungo na ito doon sa may kung saan tinukoy ng ate na may bisita. Sakto at naroon na rin ang nanay at tatay niya. Sino ba yung bisit? Natigilan naman si Lulu nang muli niya makita si Alejandro. Alejandro? Mahina niya sambit. Alejandro, may malay ka na. Dagdag pa niya na mangiyak-ngiyak ng mga mata. Sa halip naman na sumagot ay napatingin si Alejandro sa mga paan nito na ngayon ay naka-wheelchair na. Lulu, ano nangyari? Ito bang bunga ng aksidente? Tanong niya at tumanguna lamang ang babae. Natatagalan pa raw bago ako makalakad. Maupo ka muna. Sabi pa niya. Umupo na rin muna sila doon nang magkaharapan at ngayon ay nag-uusap kasama ang buong pamilya ni Lulu. Kailan ka pa nagkamalay? Tanong naman ni Lulu kay Alejandro. Actually, may isang linggo na. Pero nag-isipan ko muna magpanggap na walang malay dahil malakas ang kutob ko na si Olga ang anay.
At kanina napatunayan ko na yon. Na-record ko ng mga sinabi niya. Butit na pakiusapan ko ang doktor tungkol sa plano ko. Ito, pakinggan mo. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Alejandro na sabihin ng totoo kay Lulu. Kaharap ng kanyang buong pamilya, kaya naman inilabas niya na ang kanyang phone at ipinarinig sa mga ito ang kanyang na-record. Matapos na lang mapakinggan yon ay nanggalaiti naman sa galit si Lulu. Sobrang sama ng kanyang loob dahil sa kasamaang iyon ni Olga. Walang hiya ka, Olga. Si Olga may pakana ng lahat ng to. Maging yung mga text sa tawag ko sa iyo noon siyang nagka-cancel. Napakawalang puso niya. Galit na sabi ni Lulu. Bigla namang naguluhan si Cynthia kaya naman nagtanong siya kung sino si Olga. Teka, sino ba yung Olga? Tanong ni Cynthia. Si Alejandro naman ang sumagot. Siyang napangasawa ko. Pinoprocess ko ng annulment namin ngayon. Gusto kong pagbayaran yung mga nagawa niya. Alam na rin ito ni mommy kaya gagawa rin sila ng aksyon. Sagot niya. Maya-maya pa ay natigilan naman sila sa pag-uusap nang biglang lumapit ang batang si Adam sa kanyang ina na si Lulu. Mama, inagaw ni Badong yung laruan ko. Sumbong ng bata na ang tinutukoy niya ay ang pinsan niya na anak ni Cynthia. Bigla namang naagaw ni Adam ang atensyon ni Alejandro. Is he my son? Tanong niya habang nakatingin sa bata. Doon ay tumanguna nga si Lulu. Oo, Adam, halika. Siyang papa mo. Siyang papa mo, anak. Hug mo siya. Sabi niya sa bata. Patingin naman ang bata kay Alejandro. Palibhasa ay wala pang amuwang at una pa nga lang ay magkaan ang loob ng bata sa kanyang ama ay lumapit na ito sa lalaki. Papa? Mahinang sabit ni Adam na isininghot-singhot pa. Anak. At doon ay napaluhan na rin si Alejandro. Tsaka niyakap na ng mahigpit ang kanyang anak na matagal niya nang hindi nakakasama. Matapos noon ay naging maayos na rin ang lahat sa kanila. Nagkapatawaran at nagkasundo-sundo na. Namalagi na nga lang doon ang isang gabi si Alejandro at kinaumagahan ay bumalik na sila ni Lulu ng Maynila kasama ang kanilang anak na si Adam para ipakulong na si Olga. Nang makarating na sila sa Maynila ay nagtungo na kaagad sila sa mansyon ni Alejandro. Alejandro, paano nangyari? Ano to? Bakit may mga pulis? Mommy, help me! Binibilog na naman ang katulong na yan ang ulo ng anak ninyo. Gulat na tanong ni Olga nang makita niya si Alejandro. Mula kasi nung isang araw ay hindi pa siya nakakadalaw muli kay Alejandro kaya laking gulat niya nang makita niya na malakas na at buhay na buhay ang kanyang asawa. Napatingin din siya kay Lulu na kasalukuyan namang masama ang tingin sa kanya. Shut up, Olga. Ikaw ang lason. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang nagtangkang pumatay sa akin. At ayoko nang marinig pa ang paliwanag mo. Dahil sapat na ang voice recording na to bilang ebidensya. Mabubulok ka sa kulungan, Olga. Sigaw naman ng ina ni Alejandro at galit na galit. Iiling-iling naman si Olga. No! No, ano ba pinagsasasabi niyo? Mas kakampihan niyo pa ang katulong na yan? Sigaw niya. Mas sumapit naman si Alejandro kay Olga. Olga, yung katulong na sinasabi mo, siya ang dapat na asawa ko ngayon. Siya ang girlfriend ko. Dati na kinakancel mo ang mga text sa tawag kaya ngayon pagbabayaran mo ang lahat. Annulled na rin tayo. At lalo tigit sa lahat, mabubulok ka sa kulungan. Damputan niyo na siya. Galit na sabi niya kay Olga. Hindi maaari ito. Hindi niyo ba ako kilala? Alejandro, help me please. Hindi naman makapaniwalang sabi ni Olga. At doon ay pinaligiran na nga siya ng pulis at sinuotan ng posas. Kahit nga magpumiglas pa o mag-apela pa si Olga ay wala rin siya magagawa dahil matibay ang hawak na ebidensya ni Alejandro. Kaya naman ngayon ay mabubulok siya sa kulungan. Nang makalipas sa mga pangyayaring yon ay payapa na rin magkasama sina Lulu at Alejandro kasama ang kanilang anak na si Adam sa kanilang mansyon. Mahal, ngayong maayos na lahat. Magsimula tayo ng panibagong buhay. Kasama ng anak natin. Handa kitang pakasalan. Kahit saan pang simbahan. Ikaw lang mahal ko. Kayo ng anak ko. Wika ni Alejandro kay Lulu. Mahal na mahal din kita, Alejandro. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ayos ng lahat. At oo,
papakasal ako sa'yo. Sagot naman ni Lulu. Tsaka doon ay nag-kiss na rin silang dalawa. Naikasal na rin silang dalawa at sila nang nagpatakbo ng kumpanya ni na Alejandro. Napagawa na rin ni Lulu ng maayos na tirahan ng kanyang pamilya doon sa kanilang probinsya at nabigyan na rin ng negosyo at panghanap buhay. Ganon din sa ate niya. Sinagot na ni Lulu ang pagpapaaral sa kanyang mga pamangkin habang si Cynthia naman ay pinasok na nila sa kumpanya bilang accountant dahil iyon naman talaga ang forte ng kanyang ate. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sinasabi ko na nga be. Kaya pa na yung pakit ng Lulu na to sa